Bakit hindi librido si Marcoleta? Ang sabi ng COMELEC sa desisyon nito, hindi na siya pwedeng kasuhan ng kasong kriminal. Pero pwede pa rin siyang maging liable administrative. Ang problema ng administrative, ang pwede lang dyan, pwede siyang pagmultahin. Pagmultahin. So ibig sabihin, ang penalty niya na hindi na kulong. Fine na lang, multa. Kasi administrative na lang. Yan yung ano, yan yung ano. Pero ano't ano man, ibig sabihin, may nagawa pa ring krimen, ay may nagawa pa ring paglabag o offense si Marcoleta. Hindi na nga lang siya maituturing na kriminal sa election law, sa election offense. Yan yung desisyon ng COMELEC. Ang sabi kasi, may bago ng batas, 7166, hindi na daw kriminal yung ganon. Alin yung yung hindi pag-declare ng SOSE, yung hindi pag-disclose. Kasi yun yung issue dun yung hindi niya dinisclose. Pero, mga kabunyog, mga kababayan, bakit hindi pa ligtas si Marcoleta? Unang-una mga kabunyog, ang desisyon ng COMELEC, doon lang hindi lang siya pwedeng kasuhan ng criminal case kasi wala nang kasong kriminal tungkol sa hindi pag-disclose ng SOSE, hindi na siya criminal case. So yun lang naman ang nalusutan diyan ni Marcoleta. Pero pwede pa rin siyang kasuhan ng iba, administrative, mapagmulta. At hindi lang 'yan. Mamaya ipapaliwanag ko na pwede rin siyang kasuhan ng perjury. Pero hindi na 'yan election offense. Sa ombudsman na yan. Perjury. Ano ba yung perjury? Ay kasi nag-declare ka sa SOSE mo na wala kang donations na natanggap. Yung pala mayroon. So ibig sabihin liable ka pa rin ng perjury. Kaya hindi pa siya ligtas. Ligtas lang siya doon sa Section 109 ng Omnibus Election Code. Yung full disclosure ng mga campaign contributions at expenditures. Pero ligtas lang siya doon sa kasong kriminal. Sa administrative, hindi pa rin. At ang isa pa nga, tulad ng sinasabi ko, yung sa COMELEC, hindi lang naman COMELEC ang na-violate niya hindi lang election law. Yung mismong perjury, ang perjury revised penal code yan, at kasong kriminal yan, hindi na yan COMELEC. Hindi na yan nakadepende kay Garcia. Kasi nagsinungaling ka sa SOSE mo. Hindi mo sabi mo walang donation. Nang nag-subscribe siya and sworn, sabi niya walang donations. Ayun naman mayroon. So hindi na 'yon as election offense, kundi sa revised penal code na. Kasong kriminal na 'yon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ililinaw ko lang ang nakaligtas si Marcoleta sa tulong ni Garcia, yung Section 109 ng Omnibus Election Code. Yung kasong kriminal na hindi mo dineclare ang ang sa SOSE mo. Pero ang sabi ng COMELEC, ang rason kasi doon, hindi naman criminal na yan, administrative na lang. Okay, nakalusot ka doon. Nakakuha ng palusot sila Garcia. Ang nakakadismaya doon, ang tagal-tagal nilang inimbestigahan, ngayon lang nila sasabihin na wala namang kasong kriminal na yan kasi repealed na yan. Ngayon nyo lang sasabihin yan. Parang bigla kayong nakakuha ng palusot. Anyway, yung perjury, ibig sabihin yung nanumpa ka under oath, hindi na yan election law offense. Hindi na, ano na yan, revised penal code, ibig sabihin kasong kriminal. Pwede na yan isampa sa ombudsman. Ombudsman na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi pa rin ligtas si Marcoleta. Hindi pa rin siya dyan ligtas. Ang isa pa dyan, pwede siyang kasuhan ng graft. Pwede siyang kasuhan ng graft. Bakit? Ay tumanggap siya ng donations Hindi naman dito dinideny ni Marcoleta na tumanggap siya ng donations. Inamin niya na inamin niya, tumanggap ka ng donations. Ang problema, ang isa sa mga donors niya na dineclare niya, si Mike Defensor. Si Mike Defensor, napakaraming mining claims. Kumbaga marami siyang kontrata sa gobyerno, yung nag-apply siya ng mga mining claims. Sa Tawi-Tawi, sa Sambales yata, mayroon. Yun ang isa sa campaign donors niya. O di ibig sabihin, graft yun. Graft yun. Kasi tumanggap ka ng mga donation sa isang tao na maraming kontrata sa gobyerno. Di obvious yun,
obvious yun, graft yun. Ano na naman yon, sa ombudsman na naman yon, kasong kriminal yon, hindi na naman yan COMELEC. Kaya, pwedeng lumusot ka sa COMELEC, pero sa isang banda, hindi ka lumusot sa ibang kaso. Perjury, revised penal code yan, criminal case din yan. Graft, sa ombudsman na naman yan. Kaya dito, mas maganda to sa ombudsman na lang talaga kasi at least kay Boying Rimulya yan. Ito kasing si Garcia, wala na, hindi nakapanipaniwala ito. Hindi nakapanipaniwala, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang nalusutan lang, ulitin ko, kung nalusutan lang ni Marcoleta yung election of crime, yung krimen sa election law, yan yung nalusutan niya. Kasi sabi ng ni Garcia ng COMELEC, yung desisyon ng COMELEC, wala ng criminal offense, hindi na krimen kapag hindi ka nag-disclose ng SOSI mo, hindi mo dinisclose sa SOSI mo, decriminalize na yan. Hindi na siya crime. Ano na lang siya? Administrative offense. Ibig sabihin, liable ka na lang administratively. So, ang sabi ng COMELEC, pwede pa rin siyang kasuhan, pero administrative na lang. Pero hindi ligtas. Kasi nga sa ibang departamento, ibang sangay ng gobyerno, sa ibang batas naman liable siya. Perjury. Pangalawa, graft. At ano ang problema doon? Ang problema doon, inamin niya na doon sa sinubmit niya sa COMELEC. Ay di ba yung depensa niya sa COMELEC, tumanggap daw siya talaga ng donations. Ang donor niya, 3. Yung isang nag-apelyido Viray, at saka yung isa, yung isa pa? Espiritu yata. Tapos si Mike Defensor. 3 ang dineclare niyang mga donors. So ibig sabihin, tumanggap talaga siya ng donations. Inamin niya. Ang depensa niya lang, nang tinanggap niya yon, hindi pa campaign period. Kaya hindi pa siya kandidato. Okay. So, tumanggap ka pala ng donations. Tapos ang mga donors mo pala, may mga kontrata sa gobyerno tulad ni Mike Defensor. Ay, di graft yan. Pasok yan sa graft. So, ibig sabihin, ibig sabihin yan mga kabunyog, inadmit mo na yan doon sa sinabmit mo sa COMELEC eh. Kasi yung defense niya sa COMELEC, tumanggap ako ng donations. Ito yon. Ang mga donors ko, ito, sila Defensor, yung isang nag-apelyido'y Viray, pero tinanggap ko yan, hindi pa ako kandidato, kasi hindi pa campaign period. Okay. Pero, liable ka na sa graft. Kasi yung ating anti-graft law, hindi naman sinabi doon na kandidato ka. Hindi. Kapag tumanggap ka ng donations o gift nga ang term na ginamit gift. Sa panahong official ka pa ng gobyerno. Official ba siya ng gobyerno yon? Yes. Congressman siya, sagi party list. 'Di ba? Official ka ng gobyerno, tumanggap ka ng gift. 'Di ba? Official ba siya ng gobyerno noon? Yes. Kasi siya noon? Sagi party list congressman pa siya noon sa 19th Congress. Kahit hindi ka pa kandidato kasi ang depensa niya Piñera Doctrine. Okay, hindi ka pa kandidato, pero official ka ng gobyerno. Tapos tumanggap ka ng gift. Di graft 'yon. Graft 'yun. Sabi pa nga ni Ping Lacson, indirect bribery. Usok pa doon. Kaya marami pa rin. Hindi pa rin siya hindi pa rin ligtas. Hindi pa rin ganap na ligtas si si Marcoleta. Kaya akala ni Garcia na solusyonan na yon. Hindi.